Nagbabala ang MGB o Mines and Geosciences Bureau sa mga nakatira sa mga landslide-prone areas na lisanin na ang kanilang lugar. Posible raw kasing madagdagan pa ang mga pagguho kung magpapatuloy ang buhos ng malakas na ulan. Live mula sa Baguio City, may report si Haji Rieta. Haji? Yes, Jessica, dahil sa kabila ng ito nga nangyayari nga landslide sa ilang lugar dito sa Benguet dahil bunsod nga ng unti-unti umanong paglambot ng lupa dito dahil naman sa halos isang linggong walang tigil na pag-ulan. Ganito kalaki ang tipak ng sementong nabiyak at gumuho sa isang bahagi ng kalsada sa barangay Ampukaw sa Itogon, Benguet itong Sabado. Dahil sa pinsalang inabot na kalsada, ang mga sasakyan dahan-dahan sa pagtawid. Ang mga tauhan ng DPWH, tulong-tulong itinabi ang mga bahagi ng guho. Pag malaking slide, inaano may para pasabil itong kalsada namin. Hindi pa kami nakakalayo. Isang katatapos lang na landslide ang aming naabutan. Ang mga lupa halos humambalang sa kalsada. Makapal na hamog ang sumalubong naman sa amin ng bahagyang tumilang malakas na ulan. Ang bahaging ito nga ng kalsada, one way na lang. Sadyang mapanganib ang lagay nito, kaya dahan-dahan naming tinahak ito. Kung makita niyo yung kalsada yung sa ilalim ng lupa, halos sa matanggal lang natin sa malambot na ito, dahil halos isang linggong walang tigil na pag-ulan dito sa Benguet. Kaya nang naman kung tulisang dumadaan dito, maging mga residente, iba yung pag-ingat yung kanilang ginagawa nang sa ganun nga maiwasan ang anumang aksidente. Natatakot din sir, pero walang magawa. Yun ang nakasanayan namin dito. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau ng Cordillera Region, lumalambot na raw ang lupa dahil sa walang tigil na pag-ulan nitong mga nakarang araw. Steep slopes, and pag yan na-factor in mo ang hangin, tsaka yung precipitation, yung tubig, the weight of the soil becomes too heavy, kaya bumababa po yan. Takot na kasi mataas at saka ay malakas pa rin yung ulan. Kaya yan yun to. Pero ayaw umalis dito. Medyo wala na kasi nililipatan. Patuloy namang tinututukan ng pamunuan ng Pinex Mining Corporation ang bumigay na bahagi ng tailings pond sa Itogon, Benguet nitong madaling araw ng Miyerkules. Hindi pa ito mapasok dahil sa sama ng panahon. Oras na bumuti ang panahon, titignan at susuriin nila ang mismong pinangyarihan ng insidente. Sa ibabang bahagi ng Northern Luzon, ramdam din ang epekto ng masungit na panahon. Sa Ilocos Sur, nasabi nitong Biyernes ang dalagitang si Arlene Tinaza matapos malunod sa baha. Sa coastal barangay nito sa Dasol, Pangasinan, 6 na bahay na raw ang tuluyang na-wash out ng malalakas na alon sa dagat. Unti-unti na rin nilalamon ng tubig ang lupang kinatitirikan ng ibang bahay. Tinali-tali ko po para hindi maitangay ng alon. Ang pinakamaganda pong gawin po dito sana, yung malagyan po ng yung seawall po sa along the seashore para yun ang pinakamagandang paraan para hindi sila po maapektuhan. Sa bayan ng Kalasyaw, nagsimula ng mamahagi ng relief goods ang GMA Kapuso Foundation kasama ang Philippine Navy sa mahigit 500 pamilya. Jessica, dito naman sa Baguio City ay halos sa bumuhos naman ang malakas na ulan. Kaya naman binabantay ngayon, Jessica, ito nga drainage at creek sa Maya Barangay City Camp Lagun dahil mabilis daw itong umapaw kapag patuloy ito nga mga nagaganap na pagbuhos ng ulan. Jessica? Haji, kung hindi ako nagkakamali, parang more than a week na nag-uulan dyan sa Baguio, tama? That's right, Jessica. At ito nga yung pinangambahan ng mga residente, Jessica, na nakausap natin dahil nararamdaman nila na parang unti-unti ngang lumalambot yung kinatitirikan ng mga bahay nila doon sa mga nakatira sa mga kabundukan, Jessica. Okay, so kung ganyan yung ano bang klase yung ulan na bumubuhos dyan? Tuloy-tuloy ba o tumitigil naman? Jessica, the past days, halos sa tuloy-tuloy yung malakas. Pero ito nga, nakarang daw araw, kahapon at saka ngayon, pabugso-bugso na lang siya. Pero Jessica, pabugso-bugso siya pero malakas yung buhos niya. So parang yun yung naging isa sa mga dahilan kung bakit yung mga landslide ay nagdadala naman ng putik sa mga kapag bumababa ito sa mga daanan, Jessica. Okay, hindi ba dapat mas proactive ngayon ang mga otoridad natin dyan sa Baguio? Kasi common sense, no? More than a week na tuloy-tuloy yung ulan.
maraming bahay nasa mga bundok na wala na rin namang mga puno. Dapat pa bang antayin na magka-landslide o dapat meron ng preemptive evacuation, Haji? Jessica, the last time na nakausap natin na si Governor Nestor Fongwan din ng Benguet ay sinabi naman niya na patuloy yung ginagawa nilang monitoring, pero kasi hindi rin nila inaasahan na itong 1 week na pag-uulan ay magdudulot nga ng landslide, although nakahanda naman daw sila lagi, Jessica, at patuloy naman daw yung ginagawa nilang preemptive evacuation. Kaya lang, Jessica, ang problema kasi dito, Jessica, yung mga residente na nakatira dun sa mga, for example, sa may pinunta nating bayan sa Maylawakan, ay sa yung meron doon small scale mining. Yun yung may kinabubuhay, Jessica, nitong mga residente at yung mga nakausap natin doon parang ayaw nilang lisanin yung lugar. Sabi nga nila, Jessica, nakausap natin na parang titiisin na lang daw nila na magkaganon kaysa naman daw lisanin na yung lugar dahil kapag daw lumipas sila ng lugar, Jessica, wala daw silang maisip na hanap buhay kundi nga yung small scale mining o pag-iminan na ginagawa nila, Jessica. Okay, kaya lang delikado. So dapat ingat talaga mga kababayan natin dyan sa Baguio at sa lalawigan ng Benguet. At ingat din kayo dyan, Haji Rieta.